Sa himig ng pananalita ni Jesus ngayon, tila siya'y nagpapaalam na sa mga alagad dahil totoo naman kinakailangan niyang umakyat at pumunta sa Ama upang maging buo ang misyon ng pagliligtas dahil hindi ito magaganap ang pagsusugo ng banal na Espiritu kung hindi aakyat si Jesus sa langit. Pero ano nga ba mga kapatid ang sentro ng pinupunto ni Jesus? Ang maliwanag na sinasabi niya una ay, hindi na ako sa inyo magsasalita ng patalinghaga. Darating ang panahon na hayagan ko nang sasabihin sa inyo kung sino ang Ama. Dahil maraming tao ang naghahanap, ano ba ang itsura at sino ba ang Ama? Kung kayo ang anak, paano naman namin makikilala ang Ama? Pero si Jesus na rin na nagsasabi, siya ang Ama at ay iisa. Kung ano ang nakikita sa Kanya, yun na rin ang dapat nilang makita sa Ama. Kaya yung sinasabi ni Jesus na darating ang panahon o ang oras, wala itong ginutukoy kundi ang Kanyang kamatayan sa krus. Dahil yung Kanyang paghahandog ng sarili ay masasabi nating it's a pure act of the love of God. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at siya'y nagkaloob ng Kanyang buong buo ng sarili, yung Kanyang act of loving ng paghahandog sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, yun ang nagpapatotoo ukol sa pag-ibig ng Ama. Sapagkat nakita nga naman kung anong ginawa ni Jesus hindi lamang sa kanyang mga sinabi, kundi sa kanya ring mga ginawa kasama ang kanyang pagpapapako sa krus, not for anything else, pero dahil ito ay isang puro na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya yun ang sumasalaming maliwanag na makikilala natin ng Ama at hihingi tayo sa Kanya sapagkat walang iiwan ng Ama para sa Kanyang sarili tulad ng ginawa ni Jesus. Wala siyang makasariling motibo upang gawin ang kamatayan na ito sa krus. Hindi naman siya nagpapasikat. Simple, nais niyang tayo magkamit ng buhay kasama niya at makamta natin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagbangon niya muli sa kamatayan. At ang kaganapan nga nito mga kapatid ay walang iba kundi ang kanyang pagbalik sa Ama at ang pagsusugo naman ng banal na Espiritu. Ano ang repercussion sa atin ng mabuting balitang ito mga kapatid? Una, kapag tayo rin ay gumagawa sapagkat tayo naman, hindi naman tayo masyadong kapanipaniwala kapag puro salita lang din naman ang ating sinasabi. Any single act of selflessness, masasabi natin, is also a pure act of the love of God. Kaya napararangalan ng Ama sa mga taong nagpapakita ng pag-ibig o kabutihan sa kapwa. Kaya bahalaga pala na ating tinitingnan ang ating mga motibo kung bakit tayo'y kumikilos, gumagawa, at kuminsan ay nagpapakita ng mga kabutihan sa tao. Dahil maaaring meron kang mga masasamang motibo kung bakit ginagawa mo ang mga bagay-bagay, saan yung kabutihan, namimigay ka, naglilimos ka, yung pala naman ay gusto mo lang mapansin ka at ikaw ay lapitan ng mga tao at ma-recognize ka. Hindi naman pala pure act of love ang ginagawa mo. Kaya napakahalaga na makita natin, ma-purify ang ating mga intention na this is simply an act of faith, a pure act of love, because God is a pure love. Therefore, lahat ng gagawin ng Diyos is also out of pure love. Yun lang ang pwedeng gawin niya.
Dahil sa Kanya nagmumula ang lahat, ganun din ang pag-ibig. Kaya ito ang pinaparating sa atin ng Diyos, mga kapatid, dahil alam nating lahat na madali tayong masilaw sa mga bagay na mag-aangat sa ating pagkatao, sa paningin ng mundo at ng ating kapwa. Kaya mahalaga, kaya nga diba, isa sa sinasabi ni Jesus, kapag gumagawa tayo ng kabutihan, huwag mo nang ipaalam sa iyong kanang kamay o sa kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Huwag mo nang ipagmakaingay ito sapagkat baka naman may mga motibo kang hindi tama, ikaw na lang mapansin at maparangalan ng tao, hindi ang Diyos. Kaya mas tahimik ang pagkilos, mas anonymous ang paggawa natin ng kabutihan. Ito ay nagpapakita lamang na ito ay puro, walang halong makasariling interes at tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa gayon, napararangalan natin ang Kanyang pangalan, naluluwalhati ang Diyos at mas nakikilala siya ng sanlibutan. At sa gayon, hindi ka na kailangan pang magsalita kung wala namang laman ang salita. Gawa na lamang magpapatotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos para sa ating lahat.